genuine faith, ang tunay na pananampalataya. Kung ilagay natin ang salitang tunay o genuine sa isang produkto, tsak, makakabenta tayo ng marami. Diba? Like, pag nakakita tayo ng genuine leather shoes, diba? Maiinganyo kang bumili. Tunay na tunay. Pag nakalagay mga genuine bags, gusto natin bilhin yun. Dahil yun ay tunay. So, interesado ang bawat isa na pumili kapag ang isang bagay ay tunay. Sa palengke, meron ako binibilan sa palengke ng buko juice. Sa lahat na nagtitinda doon, sila lang ang may karatula. Tunay na buko. Walang gaya. So, naiinganyo ako ng bibig. At dalawa kasi yung kanilang tinda, pero tunay na buko, meron din medyo tunay. So, pag may pera ako, doon ako bumibili sa tunay na buko. Pero pag wala akong pera, doon ako bumibili sa medyo tunay. Kasi at least, tunay pa rin, medyo lang. So, hindi ko alam kung ano ang kategorya nila sa tindahan na yun. Pero naiinganyo akong bumibili. Sa lahat ng tindahan yun, sa lang may gano'n na karatula. So, lahat tayo interesado kapag tunay. Katulad ni Jesus, ganun din ang nais na para sa atin. Gusto niya na may discovery natin ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Dahil sa mundo na puno na ng buwan o fake na mananampalataya o fake na Kristiyano, dapat nating maunawaan kung ano ba talagang ibig sabihin ng tunay na relasyon sa Diyos. Sabi nga, in a world full of both ideology and process, it is important for us as Christians to understand what the true relationship with God really means. Kaya nais kong talakayin sa hapon ito ang daan patungo sa pagsasakatuparan na isang pananampalataya na tunay at nagbabago. Gusto natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kailangan minsan gusto natin malaman ano ba ang distinction sa pamamagitan na isang tunay at peke. At minsan, nais natin na makita natin bilang isang Kristiyano na ang mga bagay na ginagawa natin ay patungo sa tunay na daan na nais ng Diyos para sa atin. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Santiago chapter 2, verse 14 to 26. Pero yung nandito ko sa screen ay English. Kasi susubukan ko sana mag-English, pero mukhang Pilipin kasi ang dila ko. So, English na basahin nyo, Tagalog ang babasahin. Araw-araw, malinaw. Ayan, sabi dito sa verse 14. Mga kapatid, ano ang pakinaman kung sabihin na isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya na nanunuri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka, magpakabusog. Ngunit, hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaari magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, dahil ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalataya, walang kasamang gawa? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mo magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya
dahil sa kanyang gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan niyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niya iyon, siya ay itinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Sa ating binasa mula sa banal na kasulatan, mapapansin natin na binibigyang diin ni Santiago ang mga salitang pananampalataya, kung saan 12 ulit na itong binanggit sa scripture na ating binasa. At gawa o ang salitang gawa na siyang naulit niya itong ipinakita. Ipinakikita ni Santiago na ang kahalagahan ng pananampalataya at gawa. Malinaw na sinasabi na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sinasabi natin sa ating bibig. Bagkus, dapat ito'y nakikita sa ating mga ginagawa. Ito ay may kasamang pagbabago ng puso at aktibong pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya di ba malinaw sa nung nag-study tayo ng word study na dapat ang ating pananampalataya, ang ating gawa ay balanse. Katulad ng isang ibon, hindi siya pwedeng lumipad na isang pakpak lamang. Dapat kailangan dalawa upang magiging balanse ang paglipad niya. Bilang isang Kristiyano, dapat ang ating pananampalataya ay may kasamang gawa. Hindi tayo makausad, makamove on bilang isang tunay na Kristiyano kung isa lamang ang meron tayo. Dapat kalakip sa ating pananampalataya ang ating mga gawa.